Sa digital na panahon ngayon, ang mga gadget at device na ginagamit natin araw-araw ay hindi lang simpleng kasangkapan. Sila rin ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang banta. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang nakakabahalang balita tungkol sa kung paano naging banta ang China sa buong mundo gamit ang kanilang mga produkto at susuriin kung paano ang China ay nagiging pangunahing salarin sa pag-infiltrate ng global supply chain. Ang mga teknolohiya na ginagamit natin araw-araw, mula sa mga drones, electric vehicles hanggang sa mga simpleng appliances, ay maaaring kontrolin ng China sa oras na gustuhin nila. Paano nga ba nagiging potensyal na armas ang mga produktong ito laban sa atin? Ano ang panganib na dala ng mga produktong gawa sa China? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Alam nyo ba na ang China ay hindi lang simpleng bahagi ng global supply chain, kundi sila mismo ang pinagmumulan ng napakaraming produkto na ginagamit ng iba't ibang mga bansa. Halos lahat ng bansa, lalo na ang US, ay umaasa sa mga produktong gawa sa China. Kabilang dito ang mga simpleng gamit sa bahay tulad ng mga appliances, damit, laruan at pati na rin ang mga high-tech na gadgets gaya ng smartphones, laptops at tablets. Hindi lang yan, kaibigan. Kahit ang mga kagamitan para sa militar tulad ng drones ay ginagawa rin sa China. Dahil dito ay nagiging napakadali para sa China na maglagay ng teknolohiya sa mga produktong ito na maaaring gamitin laban sa ibang mga bansa kung gugustuhin nila. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan ng China na magtago o magsikap pang mag-infiltrate dahil sila mismo ang may control sa paggawa ng mga produktong ginagamit sa buong mundo. Kaya't mas madali nilang magagamit ang kanilang mga teknolohikal na kalamangan, lalo na't pagdating sa seguridad at kaligtasan ng ibang mga bansa. Ayon kay Gordon Chang, isang eksperto sa mga usapin tungkol sa China, posibleng gawing sandata ng China ang mga gamit natin sa pang-araw-araw. Halimbawa ay ang mga home solar systems, toaster at maging ang pacemaker ng isang tao ay pwedeng kontrolin o i-disable ng China. Imagine, kaya nilang patigilin ang puso ng isang tao o buksan ang pinto ng inyong bahay. Isa sa lumalaking demand ang pagtaas ng paggamit ng mga drones, particular ang mga gawa ng DJI, isang Chinese na kumpanya na kumokontrol sa halos 70% ng global drone market. Sa pag-unlad ng mga drone technology, mas naging popular ang mga ito sa iba't ibang larangan tulad ng surveillance, agriculture at disaster management. Subalit ang taglay ng mga DJI drones ay may kaakibat na seryosong issue ng seguridad at privacy. Ang mga default settings ng mga DJI drones ay nakakaalarma dahil nagtataglay ito ng kakayahang magpadala ng data papunta sa cloud na may access ang gobyerno ng China. Ang impormasyong naipapadala ay maaaring magsama ng mga coordinates ng flight path, larawan at iba pang data na nakakalap habang lumilipad ang drone. Sa madaling salita, sa bawat paglipad ng drone, mayroon tayong posibilidad na makita ng China ang mga critical infrastructure at mga lokasyon ng iba't ibang bansa na nagiging banta sa pambansang seguridad. Ang sitwasyong ito ay nagiging sanhi ng pagdududa at pag-aalala hindi lamang sa mga individual kundi pati na rin sa mga gobyerno na gumagamit ng teknolohiyang ito. Ang pag-access ng China sa data na ito ay naglalantad sa mga panganib ng espionage at cyber attacks. Bukod dito, ay may mga naganap na insidente kung saan iniimbestigahan ng mga ahensya sa Amerika ang mga drones na may nakakabit na potential security risk. Sa mga napag-alaman ng mga DJI drones ay may kakayahang mag-record ng video at mga larawan na maaaring magamit sa pagsusubaybay ng mga sensitibong impormasyon. Ang mga ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon at kontrol sa paggamit ng mga foreign-made na drones sa mga critical sectors ng isang bansa. Isang mahalagang hakbang na sinasagawa ng ilang bansa kasama ng mga European nations ay ang pagbabawal sa paggamit ng mga DJI drones sa mga sensitive areas. Ang mga hakbang na ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa posibleng pagnanakaw ng datas at paglapit ng mga banyagang ahensya sa mga pambansang impormasyon. You know, these drones, DJI has 70% of the global drone market. And, you know, if you buy a DJI drone, the default position and setting on these things is the stuff goes to the cloud, which means it goes to China, which means every time you put one of these things up, China is looking at your backyard or whatever. So really what we've got is complete infiltration of the U.S. You know,
we talked last week about the ZPMC drone cranes. It's the same thing. Everything that you buy from China can have a cellular modem on it, and these devices can communicate back to China. Bukod sa mga drones, ang China ay may napakalaking bahagi rin sa global market ng electric vehicles. Sa UK pa lamang, ang market share ng Chinese electric vehicles ay tumaas mula 2% noong 2019 hanggang 33.4% nitong 2023. Ang mga ito ay posibleng gawing backdoor ng China upang mag-infiltrate sa European market, ayon sa China Strategic Risk Institute. Dahil dito ay maaaring gawing sandata ang mga electric vehicles laban sa kanilang mga kalaban. Ayon kay Duncan, ang mga electric vehicles or EVs mula sa China ay may kakayahang mag-spy o mag-monitor sa mga mamamayan. Isipin mo kaibigan, ang isang sasakyan na nakaparada sa iyong driveway ay hindi lamang nagdadala ng convenience kundi maaari ring maging instrumento para sa surveillance. Ito'y naglalantad ng mga tanong tungkol sa privacy at seguridad. Halimbawa ay may mga teknolohiya na ginagamit sa mga EVs na maaring i-access ng mga kumpanya sa China. Kung ang mga software at hardware ay may backdoor access, maaring kolektahin ang personal impormasyon ng mga tao mula sa kanilang mga galaw hanggang sa kanilang mga gawi. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang nagbabanta sa privacy, kundi pati na rin sa pambansang seguridad. Dahil dito ay mahalagang pagtuunan ng pansin ng ibang mga banta mula sa China tulad ng kanilang control sa rare earth minerals na ginagamit sa mga EVs. Sa ngayon, sila ang namamahala sa karamihan ng mga ito sa mundo at ang mga practice nila ay kadalasang hindi pumapasa sa mga environmental standards. Ito'y nagdadala ng mga isyu hindi lamang sa kalikasan kundi pati na rin sa karapatang pantao gaya ng child labor na ginagamit sa pagmimina. Ayon naman kay FBI Director Christopher Wray, natuklasan nila ang pangalawang hacking group ng China na tinatawag na Flak Typhoon, na may kakayahang kontrolin ng libo-libong devices sa buong mundo. Ang mga devices na ito mula sa mga corporations hanggang sa mga paaralan at government agencies ay vulnerable na kontrol ng China na nagiging sanhi ng seryosong pag-aalala sa seguridad ng mga bansang apektado. Sa likod ng operasyong ito ay maaaring mangyari ang pagkakaroon ng milyong-milyong planted bombs na nakatago sa mga devices na ito, na hinihintay lamang ang tamang oras upang pasabugin na magdulot ng malaking pinsala sa mga kalabang bansa ng China. Ang ganitong mga hacking tactics ay naglalantad ng banta hindi lamang sa mga physical na infrastruktura, kundi pati na rin sa mga sensitive na impormasyon na mahigpit na pinoprotektahan. Ang kakayahan ng Flak Typhoon na manipulahin ang mga devices sa iba't ibang sectors ay nagpapakita ng pag-usbong ng bagong anyo ng cyber warfare, kung saan ang mga digital na armas ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa mga tradisyonal na sandata. Dapat maging maingat ang mga bansa at mga organisasyon sa kanilang cybersecurity measures upang maiwasan ang ganitong uri ng banta, na maaari ring humantong sa mas malawak na pagkasira at pagkalat ng takot sa publiko. Now disrupted a second Chinese hacking group, taking thousands of compromised devices out of its grasp. This is Flak Typhoon. It was being run by a Chinese tech company which was set to collect intelligence for the Chinese government. The group thought to have compromised more than 250,000 devices across the world. Wray said that Flak Typhoon was targeting infrastructure, corporations, media organizations, even schools and government agencies, Gordon. This is exactly what you're discussing here. Yeah. Flak Typhoon took over devices. I mean, and they can take over almost any device. So really what we're talking about is China's basically having millions of planted bombs across the United States. It's that serious. The Israelis showed that you can do it. The Chinese now must be thinking, how do we take advantage of this with regard to the US and other countries? Mga kaibigan, malinaw ng banta ng China sa global supply chain na hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa bawat gadget sa teknolohiya, may posibilidad na may nakatagong panganib. Kaya't mahalagang maging mapanuri tayo sa mga produkto na ginagamit natin. Ano sa tingin nyo kaibigan? Paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili at ang ating bansa? Mag-iwan lang po ng inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.